Okay mga kababayan, ako'y nagbabalik para sa isa na namang chika. Siyempre, ang topic po natin ay Duterte pa din. At ano naman ito ngayon, Sultana? Ito po na ayon po sa dating senador na Antonio Trillanes, ay sa palagay daw po niya, malapit nang pumasok ang ICC. May pakiwari daw po siya na maaaring papasukin o payagan ni Bongbong Marcos, ng Pangulong Bongbong Marcos, ang ICC. Dahil nga po sa noong umpisa, at ito po ang pinangahawakan ng mga Duterte, na para bang sila ay protektodo ng pamahalaang Marcos, na hindi sila isusuplong sa ICC. Kaso po, sa mga nangyayari sa ngayon na masyadong pasaway, nagiging pasaway ka na kasi, Duterte. Baliw-baliwan ka kasi. Nagiging pasaway kayong mag-ama. Hindi lang kayo mag-ama. Kayo, lahat kayo na nasa Duterte camp, mga pasaway kayo eh. Sino naman ang magugusto sa inyo na kumakampi kayo sa China? Di ba? Paano kami maawa sa inyo? Paano kami matutuwa sa inyo sa pinaggagawa ninyo? Kinakampihan nyo pa yung mapang-abuso na bansa. Tingnan mo yan si kaibigan mong si Roque. Di ba nagkakalat ng katraydoran doon sa China? Ngayon, ito nga pong tungkol sa ICC na sa totoo lang, dapat nga po talaga matagal na itong pinapasok ni Bongbong Marcos. Kaya lang, may ugali po kasi si PBBM na masyadong babait, tumatanaw ng utang na loob. Maganda naman po sanang pag-uugali ito, no? Yung tumatanaw ka ng utang na loob. Opo. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi magawang ipaaresto ni PBBM itong si Duterte ay dahil nga daw po sa tumataw-naw ng utang na loob dahil sa pagpapalibing ni Duterte sa dating Pangulong Ferdinand E. Marcos doon sa libingan ng mga bayani. Hello PBBM, ano ka ba? Hindi naman pwedeng tanawing utang na loob yun dahil karapatan yon ni Apo Lakay. Di ba mga kababayan? Sana naman ito lahat na nanonood sa akin sa ngayon ay mga pro-Apo Lakay. Sino hindi dyan pro-Apo Lakay? Lumayas. Ito pong aking channel ay pro-Marcos. Kaya yung hindi dyan pro-Marcos, the door is open. Kasi ayokong makabasa ng comment na naninira sa Apo Lakay. Ang manira dyan, ibablock ko. Pero salamat na rin sa views. Ngayon, balikan natin itong issue bago magsanga-sanga na naman ang aking kwento. Ito nga po na pagtanaw ng utang na loob ni PBBM dito kay Duterte. Kung ako po, iba yung pagtanaw ng utang na loob. Iba naman yung ibang bagay yun. Unang-una, kanino may atraso si Duterte? Kumusta naman yung mga nabiktima? Hindi po masama na tumanaw ng utang na loob, mahal na Pangulo. Pero, isa kaya yon sa
ginawang strategy ni Duterte. Yung ipalibing. Actually, yung pagpapalibing na yan, kay Apo Lakay sa libingan ng mga bayani, ang tingin ko dyan, maaring ipinakiusap yan ni Amy Marcos. Hindi ko man narinig, hindi ko alam kung totoo, yan ay pakiwari ko po, opinion ko. Na, di ba, nung tumakbong Pangulo itong si Digongyo, nung 2016, hindi naman dapat sana yan mananalo eh. Dahil, hindi naman yan sikat sa buong Pilipinas, sikat lang naman yan sa Davao. O, di ba sinuportahan niya ni Amy? Siya mismo nagsabi na si Amy Marcos lang ang sumuporta sa kanya sa pagtakbo niya bilang Pangulo. Ginastusan po ni Amy Marcos. Ang yaman pala ni Amy, ano? Kingmaker. At hindi kaya na ganun ang usapan? Sige, Digong, suportahan ta ka. Gawin kitang Pangulo. Ano naman ang kapalit? Pakiusap ko lang. Ipalibing mo yung tatay ko sa libingan ng mga bayani. Hindi kaya, mga kababayan? Kaya, bakit ka, Bongbong Marcos, bakit ka tatanaw ng utang na loob? Bayad na. Bayad na yun. Naging Pangulo siya eh. Di ba, Amy Marcos? Usapan ninyo yon na gagawin kitang Pangulo para pag naging Pangulo ka, ipapalibing mo yung tatay ko sa libingan ng mga bayani. Kaya, anong mga utang na loob ang pagtanaw ng utang na loob ang sinasabi nyo? Bayad na eh. Naging Pangulo siya. Yung privilege of being a president of a country, hindi lang yun. Nagkabal siya ng malaking datong bilang Pangulo. Di ba? Nagkapera po siya doon. At ngayon, nagkaroon pa siya ng clout, kapangyarihan sa buong bansa, na umabot hanggang China ang kapangyarihan niya. Kapangyarihan ba? Hindi Dahil nga sa kapangyarihan niya, napahamak yung bansa natin. Napahamak tayo. Sa totoo lang. Dahil dito sa pagiging Pangulo ni Duterte, napahamak tuloy yung mga teritoryo natin. Di ba? Ipinamigay. Actually, hindi lang West Philippine Sea ang gusto niyang ipamigay. Buong bansa. Mga kababayan, huwag nating kalimutan yan. Yung siya pa ang nakiusap sa China na gawin mo kaming probinsya kasi ang daming pera sa China. Maraming pera? Dati siguro. Ngayon, baka mas mayaman pa Pilipinas ngayon sa China. Di ba? Naghihirap na po ang China ngayon. Kaya kayong mga pro-China na mga propagandista, baka sa mga susunod na buwan tipirin na kayo ng inyong mga allowances. Nagsanga na naman yung kwento ko. Ang kwento ko po ay yung tungkol sa ICC at kay Duterte. Ano nga ba yung tungkol doon? Alam nyo mga kababayan, ako, sana po, tuluyan na po ni Pangulong Marcos na hayaan na yung ICC. Hayaan nang pumasok dito sa atin at damputin na yung mga Duterte na yan. Kasi pahamak ang mga yan eh. Well,
Hindi naman po dahil sa gusto ko silang mawala sa landas natin dahil dyan sa pagiging pro-China. Pangalawa naman po yun. Siyempre, gusto nating bigyan sila ng leksyon at mabigyan ng hustisya yung mga biniktima niya. Yung AJK, yung bloody drug war, yung mga pinapatay, yung malalo ng mga inosente. At syempre, para hindi na sila para mawala na sila sa mapa ng politika. Hindi na maging presidente pa si Sara, hindi na maging senador si Duterte, pati yung mga kabig niya, yung mga walang kwentang senador na nandiyan dyan, na mga mayayabang. Diba? Yung mga pinakamayayabang dyan na senador. Yung mahilig mag-grandstanding, yung mga mahilig magbida-bida, magpasikat na wala namang utak. Para pa magkaroon na ng katahimikan itong bansa natin. Dahil po alam nyo, hanggat namamayagpag pa rin ang Duterte, hanggat nandito yan, para tayong nakabitin po, dahil nandiyan dyan paragi ang danger ng kudita. Nanganganib ang pamahalaan ni PBBM. May nagbabanta ng kudita, may nagbabanta ng destabilisasyon na ayaw nating mangyari yon. Kung si Sara din lang naman ang papalit sa pwesto ni BBM, buti nga damputin na talaga kayo ng ICC. Opo, mga kababayan. Yan po ang pinakamagandang mangyayari sa history ng bansa natin. Maliligtas tayo sa mga berdugong leader, sinungaling, traidor, mangangamkam, gahaman sa pera, gahaman sa kapangyarihan. Mapapahamak po tayong lahat kapag hindi natin yan inalis dito sa bansa natin. Kailangan po silang mawala dito. Agree kayo? Yan po ang isang paraan para hindi makaupo ng Pangulo itong si Sara. Dahil pag naupo po yan sa Malacanang si Sara, delikado po ang bansa natin. Delikado tayo sa China. Mawawalan tayo ng bansa, mga kababayan. Hindi yan guni-guni. Magiging reality po yan kapag hindi tayo kumilos sa ngayon. Kaya, kayo po, manong BBM, magdesisyon na kayo. Kumilos kayo. Baka kayo maunahan. Nako, BBM, kapag hindi mo yan ipinaaresto sa ICC, darating ang araw, pag naging Pangulo si Sara, baka ikaw ang ipadampot sa ICC. Bakit? Malay mo, yung mga gawa-gawa rin na kaso ng mga dilawan laban sa pamilya Marcos. O, di ba? Mayroon nga sa yung kaso na 203 billion in taxes. O, kasi weather nga lang po, di po ba mga kababayan? Kung sino nakaupo sa Malacanang, kayang ipakulong ang kahit sino. O, di ba, tingnan mo si De Lima. Na ipakulong nung nakaupo sa Malacanang. Ngayon, kapag ikaw BBM, hindi mo yung pinaaresto sa ICC, baka ikaw ang ma-ICC. Let's see. Di ba mga kababayan?
Yan lang po muna. Thank you for watching and see you for more chika. Peace.